Tayo po ay nasabuhan ng pag-aaral. Pagkatapos ng Bible ay prayer. Nilayon po natin yan dahil naniniwala tayo para ang Kristiyano ay lumago sa espiritual na buhay, kailangan ang Biblia. Kailangan talaga ang Biblia. At kailangan din ang panalangin. Walang Kristiyanong malago at lalago na walang pagbabasa at walang pananalangin. Hindi ho yan magiging tunay na paglago kung walang Bible at panalangin. Ngayon, panalangin, ang atin pong context, mga kapatid, ay diyan nga sa Genesis 24. Ito'y isang totoong nangyari sa isang totoong lugar, sa buhay ng isang totoong tao na pinagpala ng Diyos sa pagtitiwala at pagsunod sa Kanya. Ito'y totoo. At ang katotohanan ito ay natakloban na lamang sa nasalimot tulad ng maraming mga kaganapan kung di nasulat sa pagkasi ng Banal na Espiritu. Alam niyo bang maraming naganap at nagaganap na wala tayong kaalam-alam? Naniniwala ba kayo? Kayo ba naniniwala may isinusugod ngayon sa ospital? At meron ngayong patay na? At meron ngayong papatay na? Ano? Kung sa panahong ito ay totoo may mga nangyayaring wala tayong kaalam-alam, lalo pa kaya sa panahong noon. Pero salamat, ang tagpo ng buhay ni Abraham pinasulat. Hindi natin makikilala si Abraham kung walang Banal na Espiritong sagyang pinasulat ang kanyang buhay. Ngayon, sa kabuuan ng buhay ng matagumpay at pinagpalang tulad ni Abraham, maniwala kayo, ang tulad ni Abraham na matagumpay at pinagpala ay hindi walang pagkakamali, ay hindi walang panghihina. Kaya wag ho kayong totoong mag-Superman ang inyong pakiramdam sa inyong buhay at mag-Wonder Woman. Bakit? Kamukha naman kayo ni Elizabeth Ramsey. So hindi Wonder Woman. So wag ho kayong totoong madi-discourage ng lubos-lubos. Paano ga ako magtatagumpay? Hindi mo na katulad ni Abraham. Si Abraham ay nagkakamali din. Si Abraham ay nang lupaypay din. Pero ang maganda sa kanya, hindi siya tumigil ng pagsunod sa Diyos. So, sa kabuuan ng buhay na matagumpay at pinagpala tulad ni Abraham, ay hindi walang panghihina at pagbagsak. Hindi lang panghihina, nagbagsak pa siya eh. Actually, kaya nagkaroon ng Muslim ngayon. Dahil nainip sa pangako ng Diyos na magkakaanak si Sarah, ay ang ginawa ni Sarah, yung kanilang katulong na Egyptian, babaeng Egyptian, ay yun, pinagalaw. Ang pangalay si Agar. Agar. Yun, nagkaanak ng Ismael. Amen? Nabasa niyo ba yan? Doon lumabas ang Muslim. Yan ang perming matindi ang alitan ng Muslim at ng Kristiyano. Ngayon, kalakip din mga kapatid, ng pinagpalang buhay ay may mga tao na nakakaintindi at talagang mapagkakatiwalaan at tunay na katuwang at katulong sa buhay. Ay mga kapatid, walang matagumpay sa magitan ng kanyang sarili lang. Unay higit sa lahat ay dahil ang Diyos at pandalwa ng mga taong nasa palibot na mapagkakatiwalaan, na nakakaunawa at sumusuporta. Amen? Kahit sa gawain, mga kapatid, hindi ito pagtatagumpay dahil lang ng pastor, dahil ng workers. Dapat tayong lahat ay magkakatulong. Amen? Ngayon, isa sa mga taong nakapalibot kay Abraham
ay kumuha siya ng pinakamatanda. Yan. Kumbaga itong subok na mapagtitiwalaan, ito yung subok na mapagsusumbungan ng mga suliranin ni Abraham. Isa sa suliranin niya, gusto niya mag-asawa ang kanyang anak. Yeah. Punta haba ng intro, yun lamang punta. Noong Miyerkules, pinaiyak tayo. Ngayon, pakikiligin tayo. Bakit? Love life. Ang bihira. Love life ito. Makinig yung people. Ano po ang tama talaga sa love life? Ito yung tama. Magulang ang nag-iisip. Magulang ang naghahanap ng kabiyak. Yun ang maganda. Walang kaalam-alam si Isaac na nag-uusap na ang alipin ni Abraham at si Abraham mismo, gusto kong ipapuntahin doon sa lugar ng aking mga kamag-anak. At ihanap mo ang aking anak na mapapangasawa doon. Ayaw ko siyang magkaasawa dito sa aking tinatarahan, ang Kanaan. At iko'y pinalalagay ko ang iyong kamay sa ilalim ng hita at iko'y aking ipinasusumpa na huwag kang babalik na hindi mo dala ang babae, kahit kambing. Huwag kang babalik. Wow! Amen? Ako iniwala mga kapatid, kapag magulang ang iyong sinunod, hindi yan hahanap ng hindi mas maganda para sa iyo. Tama? Lalo pa si Abraham, pinagpala ng Diyos. Lalo pa si Abraham, mananampalataya ng Diyos, kaibigan ng Diyos. Hindi yan hahanap na magiging kabiyak ni Isaac ng basta na. Kaya mga young people, huwag kayong hanap ng hindi alam ng inyong mga magulang. Tama? Dalawa inyong mga magulang sa laman at magulang sa espiritu. Are you with me? Love life ito. Ito ang aking context love life. Yan. So yun ang tagpo. Hanggang sinugo yung alipin. At nang siya makarating doon sa isang balon, siya humingi ng palatandaan. Ang babaeng ito. At nung tinugon ng Panginoon, siya natuwa, nagalak, sumamba sa Panginoon, hanggang sa nadala na niya yung babae at naging asawa ni Isaac. Yon ang kwento. Ito sana kwentong hindi natin alam kung hindi ipinasulat ng Diyos. So ito totoong kaganapan, mga kapatid. So, ngayon, ang ating kukunin dito ay yung inutusan ni Abraham na kanyang pinakamatandang alipin. Tingnan niyo po, sabi ng Genesis 24 verse 1. Tingnan niyo po. Siguro, kung sa church, ito yung pinakamatandang workers. Amen? Si Henry yun. Kung sa mga sa mga empleyado ni Makmak, si Rinin yun. Di ka? Si Rinin ba mapapagkatiwalaan na talaga ni Makmak? Okay? Nasasabi ba sa kanya lahat ng salooban niya? At sinasabi ni Makmak, ikaw gay bayad na. Ano? Ang ganda alam mo mga kapatid, walang tagumpay sa sarili lang niya. Magandang tayo ay may kaagapay, kalampi, katulong, hindi kasuwagan. Hindi kabigatan, katuwang. Amen? Malungkot ito si Abraham kasi malapit na. Sabi doon sa 24 verse 1, at si Abraham ay matanda na. At lipas na sa panahon. Kung ano ibig sabihin lipas na sa panahon? Hindi na talba ng juban. Amen? Kahit anong kuskus, amoy lupa na. Lipas na sa panahon. Pero pinagpala ng Panginoon si Abraham at lahat ng mga bagay. Pagdating ng verse 2. At sinabi ni Abraham sa kanyang alilang katiwala, sa pinakamatanda sa kanyang bahay na namamahala ng lahat niyang tinatangkilik. Amen? Ipinamamanhi ko sa iyo na ilagay mo ang iyong kamay sa ilalim ng aking hita. Siguro ang bango ng hita ni Abraham.
Bahay nag-iihi na sa pundiyo hindi natin alam. Ano? Dahil matanda na. Pero, sabi niya sa kanyang katiwala, verse 3, tuloy natin, at ikaw aking pesusumpain, alang-alang sa Diyos. Alam niyo mga kapatid, ito yung nagpapatunay lamang na talagang seryosong usapan. Bakit? Kasama ang Diyos. Are you with me? Kaya sa love life natin, mga kapatid, huwag mong itapon ang Diyos. Mamaya makikita natin dito, ha? Ang tunay na love life, naglalapit sa Diyos. Yan ang tunay na love life. Yan ang tunay na may basbas ng Diyos. Dapat ang love life, nagdadala sa iyo para lalong mahalin at sambahin ang Diyos. Pag hindi ganyan, wala sa iyo ang Panginoon. Are you with me? Amen? At ngayon, ang nakalulungkot lang ngayong bagay, parang hindi mabigat na bagay na okay lang na wala ang Panginoon. Hindi ganyan noon ang tao. At hindi ganon ang tunay na mananampalataya. Tatanda natin na si Abraham ay mananampalataya ng Diyos. In fact, siya yung father of the faith. Siya yung friend of God. Kaya sa lahat ng kanyang ginagawa ay isinasangguni sa Diyos, kaya naman siya pinagpala ng Panginoon. Mayaman si Abraham. At ikaw ay aking pasusumpain alang-alang sa Panginoon Diyos, sa Panginoon Diyos, ng langit at Diyos ng lupa, na hindi mo papag-aasawahin ang aking anak sa mga anak ng mga kanineyo, na siyang aking pinakikitahanan. Pwede bang mangako ka? Hindi nga ibinigay ang pangalan dyan. Basta matandang alipin. May sinabi bang pangalan dyan? Ano pangalan? Nga? Saan talata yan? Okay. So basta matandang alipin. No? Ano siya ang pangalan? Eleazar. Ikaw ay sumampa. Sumagot pa nga dyan ang lalaki. Tingnan niyo po, sabi ng verse 4. Tingnan niyo. Kundi ikaw ay paruroon sa aking lupain at sa aking kamag-anakan at papag-aasawahin mo ro ng aking anak na si Isaac. Pagdating ng verse 5. At sinabi sa kanya ng lingkod, sakaling hindi swertihin. Sakaling hindi iibigin ng babae na sumama sa akin sa lupaing ito, dapat ko bang ibalik ang anak mo sa lupaing pinanggalingan mo? Pero sabi ni Isaac, ni Abraham, verse 6, sinabi sa kanya ni Abraham, ingatan mong huwag ibalik doon ang aking anak. Then pagdating ng verse 7, ang Panginoon, ang Diyos ng langit na kumuha sa akin sa bahay ng aking ama at sa lupaing aking tinubuan at sa akin ay nagsalita at sa akin ay sumumpa na nagsasabi sa iyong binhi, ibibigay ko ang lupaing ito, ay magsusugo siya ng kanyang anghel sa unahan mo at papag-aasawahin mo roon ang aking anak. Verse 8. At kung ang babae ay ayaw sumama sa iyo, tamuha magkahalo talaga sa tao ang faith and doubt, ay maliligtas ka rito sa aking sumpa. Ibig sabihin, wala mangyayari. At least, tapat ka sa iyong sinabi. Amen? So, una mga kapatid, ang prayers of Abraham's servants. Sabi ko na ba ang topic natin? The prayer of Abraham's servant. Ito po ay strong prayer. The prayer of Abraham's servant ay strong prayer. Ano ibig sabihin ng strong prayer? Yung siya nangangatal, lumalayas ang demonyo, lumilipat ang bundok sa dagat? No, hindi. Ay ibig sabihin ng strong prayer, ipipilit nila ang gusto ng Diyos. At kung hindi, wag na. Are you with me? Ayan po ang maganda. Nag-usap At pag sinabi pong pag-uusap, pagkasama, yung tinatawag niya nagkaroon ng sumpaan, nagkaroon ng oath-taking, panatang makabayan, iniibig ko ang tindahan, kung ako'y umutang, hindi ko nababayaran. Pag sinabing oath, nangako, na ang kanilang pangako, ang isinalang-alang ay ang Panginoon. Matindi pong usapan pag ang isinasalang-alang ay Panginoon.
Na ano ibig sabihin? Kung paano ang Diyos ay hindi nagbabago, hindi nag-iiba, dapat yung ipinangako nyo, hindi rin pabago-bago. At kung kayo sa inyo ipinangako ay pabago-bago, pwede kayong parusahan ng Diyos. Yan ang ibig sabihin ng pangako. Ibig sabihin, sige po, pumayag yung alipin ni Abraham. Sige po, hindi po ako papayag na itong si Isaac ay magkaasawa ng taga-Canaanites. Hindi ako papayag. Yun po yung strong prayer. Are you with me? Ang kailangan natin, yung nanalangin, na tatanungin pa, tama kaya, Are? Hindi. Tama na pagkakalooban ng Diyos. Dapat tayo ay resolved. Dapat tayo ay committed. Dapat tayo hindi double-minded pagdating sa obvious will of God. Ang mahirap niyan, mga kapatid, kaya walang maabot ang panalangin. Parang nilalaro lang natin ang buhay. Are you with me? Naiintindihan niyo ba yan? Kaya mga babae, kayong mga ayos pa, matituno pa ang tuktok. Dapat malinaw sa inyo at kayo makipagpangako sa Diyos. Kung hindi rin lang ligtas at naglilingkod sa Diyos, sultira na ako. Kaya nyo ba yun? Kaya nyo ba yun? Kayo mga lalaki, kaya nyo ba yun? Sabi ko sa inyo nung Miyerkules, iyakan tayo. Dito, kilig tayo. Kayo mga magulang, turuan din ninyo yung mga anak. Amen? Ipakita ninyo na may consequence ang hindi manalangin ng tama. Amen? Minsan, ipadama natin sa kanila yung kanilang maling ginawa. Huwag natin konsintihin. Alam mo, nagiging lalong parang tama ang kanilang maling ginagawa dahil ng ating attitude. Are you with me? So, prayer. Kaya nga, maging sa church, may church discipline. Kaya nga tayo may bylaws. Bakit? Hindi ito laro. Amen? Ang Kristiyano hindi dapat naglalaro sa kasalanan. Strong prayer. Tingnan niyo po, basahin natin ang 3 verse 9. 3 verse 9. Tingnan niyo ha. Sige, bibilisan na lang natin para ako'y makatapos agad. At ikaw ay aking pasusumpain alang-alang sa Panginoon, sa Diyos ng langit at Diyos ng lupa, na hindi mo papag-aasawahin ang aking anak sa mga anak ng mga Kanaaneo, na siyang aking pinakikitahanan. Ibig sabihin, inilagay ng alipin ang kanyang kamay sa ilalim ng hita ni Abraham at sila'y nag-usap, nagkaroon sila ng witness, ang Diyos ang witness, na talagang ating panalangin ito'y yun ang ating patutunayan. Strong prayer. Are you with me? Kundi ikaw ay paruroon sa aking lupain at sa aking kapanganakan at sa aking kamag-anakan at papag-aasawahin mo roon ang aking anak na si Isaac. Verse 5. At sinabi sa kanya ng lingkod, sakaling hindi ibigin ng babae na sumama sa akin sa lupain ito, dapat ko bang ibalik ang anak mo sa lupaing pinanggalingan mo? Verse 6. At sinabi sa kanya na Abraham, ingatan mo, huwag babalik yan. Huwag mo ibalik doon ang aking anak. Verse 7. Ang Panginoon, ang Diyos ng langit, na kumuha sa akin sa bahay ng aking ama, at sa lupaing aking tinubuan, at sa akin ay nagsalita, at sa akin ay sumumpa, na nagsasabi, sa iyong binhi, ibibigay ko ang lupaing ito, ay magsusugo siya ng kanyang anghel sa unahan mo, at papag-aasawahan mo roon ng aking anak. Andun yung strong conviction, strong belief, faith ni Abraham. Bagaman may nandun pa rin yung paiging tao, pagdating ng verse 8, tingnan nyo yan. At kung ang babae ay ayaw sumama sa iyo, ay maliligtas ka rito sa aking sumpa. Huwag mo lamang pabalikin ang aking anak doon. Kung hindi man sumama, huwag mo lang pababalikin dito ang anak o dito mag-aasawa. Then verse 9. At inilagay ng alilang katiwala ang kanyang kamay
sa ilalim ng hita ni Abraham na kanyang Panginoon at sumumpa sa kanya tungkol sa bagay na ito. Anong ibig sabihin niyan? Saksi ang Diyos. Kung paano ang Diyos hindi nagbabago, na kanilang kinuhang saksi, parang patibay ng kanilang pag-uusap, ay dapat ang inyong pag-uusap ay hindi rin magbabago. Ano't anuman ang mangyayari, huwag mong pag-aasawahin si Isaac sa Kanaan. Are you with me? Yan ang strong prayer. Yan ang kailangan nating panalangin. Amen? Amen o ba? The prayer of Abraham's servant ay strong prayer. Hindi kakapa-kapang panalangin. Hindi lamyang panalangin. May konbiksyong panalangin. Dito ako titigil sa kung saan ang gusto ng Diyos. Amen? Meron pa kayang gayong love life ngayon? Amen? Kayo mga young people, lalaki at babae, kayo ba'y nananalangin din ng kabiyak sa buhay? Ba't parang mga married ang naamin? Parang may nagre-reserve Ano? Parang nagre-reserve. Sana ito ang inyong panalangin, makipagtipan kayo sa Diyos. Huwag mong baguhin, Panginoon, ang aking conviction. Kung kayo mag-aasawa, huwag Canaanites. Ano ba ang Canaanites? Yan ay sinumpa. Yan ay sinumpa sinumpa? Sino bang sumumpa diyan? Tingnan niyo po. Sa 9 verse 25. Sinumpa yan si Noah. Sinumpa yan ni Noah na ang mga Canaanites ay magiging alipin magpakailanman. Sinabi, sumpain si Kanaan. Tingnan niyo kaya ayaw ni Isaac o ni Abraham na ang kanyang anak ay magkaasawa sa kanilang lugar, sa kanyang lugar na pinananahanan, dahil yung kanyang lugar na tinatahanan ay lupain ng sinumpa. Amen. Malakas ang aspiration, ang hangarin, ang bugso ng panalangin ni Isaac o ni Abraham na abot sa kanyang aliping, pinakamatanda, na tayo mag-usapan, na tayo magsumpaan sa lumang tindahan, lumang simbahan, may nagsumpaan. Hawak ay punyal, nagpatayan. Ano? Sinabi, sumpain si Kanaan. Siya'y magiging alipin ng mga alipin sa kanyang mga kapatid. Ano ba yung Kanaan? Yan ay lugar ng mga Zeo. Alam niyo ba yung mga Zeo? Aneteo, Ateneo. Tingnan po natin na Deuteronomy chapter 7 verse 1-6. Ito yung dahilan Ito yung maliwanag na dahilan kung bakit strong ang prayer. Strong ang prayer. Ay ito, basahin po natin ang Deuteronomy chapter 3, 7, 1-6. Sabi ganito, sa English ko babasahin na, inyo na sundan dyan. When the Lord thy God shall bring thee into the land whither thou goes to possess it, and hath cast out many nations before thee. Ano ito? Yung the Hittites, the Gergasites, and the Amorites, and the Canaanites, and the Perizzites, and the Hivites, and the Jebusites, 7 nations greater and mightier than thou. Kaya magtatagumpay ang Israel kaysa malaki sa kanila dahil ang Diyos. Ngayon, and when the Lord thy God shall deliver them before thee, thou shalt smite them and utterly destroy them. Thou shalt make no covenant with them, nor shew mercy unto them. Kaya Diyos talaga yung electionist. Man, siya nag-uutos dito ipapatay na walang awa. Alam nyo, tayo kinahabagan, tayo kinawaan, hindi naman tayo kawawa. Kaya dapat tinitreasure natin yung biyayang yun. Amen?
tayo'y kabilang sa pagiging karapat-dapat at walang awang patayin. But out of sovereign mercy, out of His sovereign grace, salamat in-spare niya tayo. Tayo hintil, hindi tayo katutubong Hudyo. Now, ano pa sabi? Verse 3, neither shalt thou make marriages with them. O sige, Tagalogin na nga natin. Neither shalt thou make marriages with them. Yung Canaanites, yung sinumpang ito, na mga Parisay, etc., sabi, ni mag-aasawa sa kanila, ang iyong anak na babae ay huwag mong papag-aasawahin sa kanyang anak na lalaki. Ni ang kanyang anak na babae ay huwag mong pag-aasawahin sa inyong anak na lalaki. Anong dahilan ng Diyos? Una, sinumpa nga yun. Amen? Hanggat hindi ligtas, nasa ilalim ng puot ng Diyos. Anak ng dyablo. Kaya dapat pag tayo mananalangin katulad ng alipin ni Abraham, meron tayong covenant, meron tayong oath-taking, meron tayong commitment. Hindi ako papayag na hindi kalooban ng Diyos ang mangyari. Yan ang magandang panalangin. Amen ho ba? Ni mag-aasawa sa kanila ang iyong anak na babae, ay huwag mong pag-aasawahin sa kanyang anak na lalaki. Ni ang kanyang anak na babae, ay huwag mong papag-aasawahin sa iyong anak na lalaki. Bakit? Verse 4. Sapagkat kanyang ihihiwalay ang iyong anak na lalaki sa pagsunod sa akin. Yan ang problema. Ano ba nung tayo nag-uusap ng church, ng bylaws? Alam mo, ang malungkot lang doon, yung may pagmamahal sa Diyos. Alam mo, ang nabibigatan lang doon, yung may pag-ibig sa gawain. Pero yung walang pakialam, mayroon kong madisiplina. Alam niyo ba, mabigat ang usapin na kapag nag-asawa ka sa unbeliever, malalayo sila sa akin. Anong pakialam ko? Sagyan naman akong malayo na. Yan ang problema. Kaya meron kang weak life kasi meron kang weak prayer life. Are you with me? Tama ho ba? Ito ang mangyayari. Ito ang tsak mangyayari. Kaya wag nating laruin ang katotohanan ito. Are you with me? Tapos pag ikinasal naman, magtatampo pag hindi dumating, ay nakakatampo naman yung ginawa mo eh. Ang liwanag naman ang sabi ng Diyos, huwag kang mag-aasawa pag unsaved. Tapos kung ikaw pa mag-demand, akala mo ikaw may-ari ng mundo. Alam mo, sa totoo na. Baka dumating nga pagkakataon sa akin, hindi nakawatin sa mga ganyan. Yan ay katigasan ng ulo. Are you with me? Sapagkat kanyang ihihiwalay ang iyong anak na lalaki sa pagsunod sa akin. Kayo ba mga magulang, payag kayo na humiwalay inyong anak sa Panginoon? Kasi pugi, pastor. Ang yaman, may lahi. Lahi natatanggal ang bayawang paggabi. Alin ang nakakapanghinayang? Diyos o siya? Diyos o siya? Naintindihan niyo ba yan? Ang mga young people na babae, makikinig kayo sa inyong mga magulang. Makikinig kayo sa inyong pastor. Pumugi na yan. Tumalino na yan. Yumaman na yan. Nasa ilalim niya ng sumpa. Amen? Meron ka naman pastor na sumpang poging-pogi. Samantala dyan naman sa atin, wala akong makita eh. Ayaw pa ninyo kay Eric. Ayaw pa kay Jander. Ang problema lang naman yan sinusurot. Hindi ka? Sapagkat kanyang ihihiwalay ang iyong anak na lalaki sa pagsunod sa akin, upang sila'y maglingkod sa ibang mga Diyos. Kahirap magsama ng magkaiba. Yung ang pareho na ay nagkakaproblema pa, ay di lalong papasok ka na problema na agad. Ay dapat strong ang prayer. May sumpaan. Diyos ang saksi.
Kung paano ang Diyos ay hindi nagbabago, sana itong aking prayer wag ding magbago. At kung magbabago, may penalty. Ngayon, problema, kung alin pa yung pasaway-saway, nandun pa ang simpatsya, parang sala. Sala. Kaya nalaki ang ilong lalo eh. Mali na, siya pa ang kakampihan. Siya pa ang bibigyan ng napakataas na simpatsya. Paano natuto yun? Amen? Sapagkat kanyang ihihiwalay ang iyong anak na lalaki sa pagsunod sa akin, upang sila'y maglingkod sa ibang mga Diyos. Sa gayoy mag-aalab ang galit ng Panginoon laban sa iyo. Kalahin mo mga kapatid, kaya ayaw pala ni Abraham na mag-asawa sa Isaac sa Canaanites. Bakit? Magagalit ang Diyos. Amen? Kayo ba'y takot pa sa Diyos? Kayo ba'y may takot pa sa Diyos? Ang taong may takot sa Diyos, takot magalit ang Diyos. Kaya wag. Magaling pang wala kaysa mayroong nasa ilalim ng galit ng Diyos. Kaya nagsumpaan sila sa lumang simbahan. Sila'y nagsumpaan. Hawak ang punyal. Mamamatay ang isa't isa kung magbabago tayo. Amen? Yan ang kailangan nating mga panalangin. Yan ang kailangan may panalangin. Pagkalooban ng Diyos, wag double-minded. Maliwanag ko ba? Verse 5. Kasarap ng pareho. Ngayon, kung manahandong ka na, Panginoon may nagpapatawad. Pero, sana maligtas. Pero wag nating isugal. Nadam ka. Alam niyo mga kapatid, mabigat talaga yan. Kaya panalangin natin na ang ating prayer life ay strong. Yung ating prayer ay strong. Kapag ayaw ng Diyos, ayawan natin. Kapag gusto ng Diyos, kahit bingot, okay lang. I love you. Paanin? Isang gusto ng Diyos Tanyo si Madam, ako ang kalubo sa kanya kahit pilay. Masaya naman. Tama ba? Basta na sa tama, masaya. Pero lahat ay pakunwari pag ikaw ay mali. Kundi ganito ang inyong gagawin sa kanila. Ito pa inyong igigiba ang kanilang mga dambana. Kalain mo, galit ang Diyos, tapos mahal mo. Ay pinagigiba nga ng Diyos, pinapapatay nga ng Diyos, galit nga ang Diyos, bet diyang kakukuha. Kaya sabi ng ni Abraham sa kanyang alipin, wag na wag na wag. Kung ayaw sumama ng babae, at least, ligtas ka sa pangako mo, ginawa mo yun sa panata, pero wag mo ring pag-aasawahin. Bakit? Matured si Abraham. Amen? Grown up si Abraham. At inyong papagpuputol-putulin ang kanilang mga haligi na pinakalaala at inyong ibubuwal ang kanilang mga asera at inyong susunugin sa apoy ang kanilang mga larawang inanyuan. Verse 6. Hanggang ano ba yan? 6. Sapagkat ikaw ay isang, tingnan nyo bakit ayaw ni Abraham? Na si Isaac ay magkasawa doon. Una, sinumpa yung bansang yun. Pandalwa, ilalayo. Tiyak si Isaac sa Panginoon. At maglilingkod siya si Isaac sa ibang Diyos. Tama? At ang Diyos ay galit doon. At ano pa? Sapagkat ikaw ay isang banal na bayan. Mga kapatid, kapag ligtas ka, ikaw ay banal na bayan. Ikaw ay sanctified. Ikaw ay ibinukod mula sa dilim, papuntang liwanag. Kaya ayaw ni Abraham na si Isaac ay magkasawa sa Canaanites ay dahil itong mga ito'y makasalanan, anak ng dyablo, madilim ang buhay, tapos ang anak ko, dyan mo ilalagay. Payag ba kayo mga magulang na gano'n ang inyong anak? Ay mahalagi pogi, pastor. Isa ka pang mangmang.
Isa ka pang walang mahina ang tuktok. Kapag ang magulang walang pamantayan sa kanyang mga anak, problema ka ng iyong anak. Are you with me? Amen! Kaya pag naman napapaibigyan sa Kristiyano, kahit Vincent ang pangalan, Vincent Dapalong, okay yan, basta anak ng Diyos. Amen ba? Ikaw din, gaganda ng iyong anak, puro babae yan. Pero wag muna. May gatas pa sa tainga. Pero kung sakaling dumating ang tagpong yon, pumila na ng mga gwapo't mayayaman, non-believer, wala akong papatusin sa inyo. Ang anak ko ay pang mga anak din lamang ng Diyos. Lalo naman kayo mga workers. Nag-workers pa kayo. Tapos inyo palang papatulan ay unbeliever din. Amen? Amen. Basta pastor niyo po nangaral, may tigas. Amen? Walang iyak, tigas. Tama? Kailangan natin to. Ay, ang dami pa namang playboy na mga lalaki ngayon. Sanay na sanay, magtapo ng salitang kukuha ng inyong kiliti. Aba, lalo naganda ka ngayon na. Sa totoo naman, pangit mo naman. Di ka? Gagawa sila ng mga salitang makukuha ang kiliti mo. Unbeliever yun. Amen? Sa simula, kunwari, pero pag in-entertain mo si Eva. Sa simula naman talaga, hindi din yun eh. Pero in-entertain ng ahas hanggang sa napabagsak din. Are you with me? Maliwanag ho ba? Sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos, pinili ka ng Panginoon mong Diyos upang maging bayan sa kanyang sariling pag-ari na higit sa lahat ng mga bayan na nasa ibabaw ng balat ng lupa. Kaya mga kapatid, ang prayer ng servant of Abraham ay strong prayer. Talagang merong oath na namamagitan. Meron silang sumpaan. Anong kanilang sumpaan? Ano't ano man, hindi sila papayag na mapangasawa ni Isaac ay taga-Kanaanita. Are you with me? Kumusta niyo panalangin? I-apply natin sa iba yan. I-apply natin sa iba. Ang gandang manalangin, hindi ako papayag na ang linggo ay maaagaw pa ng iba. What a strong prayer! Amen! Tama ba? Meron ba kayong ganyang panalangin? O payag na kayo na wala na ang mga linggo? Ang babaw! Babaw. Kaya ako sa inyo, mga babae, maghanap kayo ng mga lalaking may prinsipyo. May paninindigan kahit paano. Kalam nyo ga ang pag-ibig, puro lampungan. Kalam nyo ga ang love life, puro heart lagi ang mata. Isang araw diamond dyan. Anong problema pa na yan? Nagliliyab. Pagka kayo wala ng pangbili, at pag kayo sabay na nagkasakit, wala na yan, damdamin na yan. Practical yan. Ngayon kung parehong immature sa Panginoon, impyerno ang tahanan. Impyerno yan. Yung nga mayaman, nag-aaway pa, di lalo yung walay di wala. Magising tayo sa katotohanan, alsin mo ang helmet mo, iumpog mo sa ulo, nang matauhan ka. Hindi puro damdamin yan. Amen. Lagi na, isang doon ang pauso niya, i-apply din natin. Amen? Hindi lang sa love life. Sabihin mo sa love life, kahit pantangos ang ilong yan, mas pogi sa akin yung pirat. Basta mahal ang Panginoon. Amen? Amen? Kahit mistis yan, kahit naman ito'y duhat na. Mas pogi ito, kasi mahal ang Panginoon. But ang ligaya ay nasa Panginoon. Are you with me? Eh di jackpot na lang, nakakuha pa ng pogi at maganda na may takot pa sa Panginoon. Eh pero kung walang-wala na. Eh di whosoever.
Ang dati, ang tikas ng paninindigan, I am Calvinist, I am electionist, sovereign gracier, ay wala na. Sino kaya? Huwag siya nung ganun. Sila nanata ano man ang mangyari. Huwag mong pag-aasawahin si Isaac sa lugar na sinumpa ng Panginoon. Bakit? Ilalayo niya ang aking anak sa paglilingkod sa Diyos. Yan naman ang nangyayari. At ang kawawa ay ang mga anak nalilito. Amen? Ano? Maintindihan natin to. Huwag tayong magyangi-yangihan na wala ang Diyos. Wala kang iuubra. Para hindi tunay ang Bible. Amen. Number 2, not only strong prayer of Abraham's servant. Bakit? May oath eh. Parang ito yung nakatayang pangalan kung paano ang Diyos hindi nagbabago. At di ako nangangakong hindi rin ako magbabago. Katulad ng mga nabautismuhan. Sana hindi rin kayo magbago. Amen? Yes, pwede nang ihina. Kaya sabi ko nga sa inyo, ang pagtatagumpay hindi ibig sabihin walang kamalian, walang panghihina, pero nagpapatuloy. Amen? Si Abraham, alam natin ang record ni Abraham. Nabasa niyo ba si Abraham? Pamali-mali din, pero matagumpay. Bakit? Mas lamang ang kanyang pagsunod at pagtitiwala sa Diyos. Pandalwa, not only strong prayer, but also submissive prayer. O, basahin po natin ang verse 9. Hindi nag-usap yung dalawa. Nag-usap yung dalawa. At inilagay, dahil ang pakiusap ay, ilagay mo ang iyong kamay sa ilalim ng aking hita. At tayo mag-usumpaan na huwag mo talagang pag-aasawahin ang aking anak na si Isaac sa Kanaan-ita. At salamat naman, itong aliping ito'y iniilalim talaga ang kanyang kamay. Amen? Kayo ba'y may panalangin ding matigas sa kalooban ng Diyos? At handa niyong ipailalim ang inyong kamay. Are you with me? Amen? Ay, ang problema natin meron pa kaya nun? Amen? Mga young people na babae, kayo ba isa doon? Mga young people na lalaki, kayo ba ganun din? Sa ngayon, pastor, bata pa ako, pero pag walang-wala na hindi ko alam. Minsan, humingi kayo ng payo sa mga magulang dito. Kaya din naman mga magulang, minsan magpayo talaga kayo. Yan ang maganda sa mga married natin. Isa sa magandang ministry nyo, maging tagapayo kayo ng mga young people dito. Ng mga young professional. Ipakita ninyo, nangaling-ngaling ninyo magpakamatay dahil kayo nag-asawa. Para ma-discourage itong mga ito. Hindi naman, biro lang. Biro lang. Hindi, pinatatawa ko lang. Ibig sabihin, mas marami kayong karanasan. Ining, dapat talagang tayo nag-aasawa. Utay, dapat tayo nag-aasawa. Pero yun hindi katulad ng pagkaing mainit na pag naisubo ay pwedeng iluwa. Amen? Tama? Ito masasabi ko sa inyo, mag-aral muna kayo. Magtrabaho muna kayo. Amen? At higit sa lahat, habang nag-aaral, nagtatrabaho, naglilingkod sa Panginoon. Amen? Dahil si Abraham, kaya pinagpala, naglilingkod sa Panginoon. Okay. Tingnan niyo pa ang verse 1 and 2. Bagay bagay. Alam mo, yung alipin ito, bagay talaga na maging submissive. Bakit? Siya nga'y alipin. Di ka? Eh mga kapatid, kayo ba'y naniniwalang tayo ay alipin ng Panginoon? Kayo ba'y alipin din ng Panginoon? So dapat tayong manalangin na may pagkapailalim. Huwag tayong rebelde. Huwag tayong sumang. Huwag tayong palaban.
Huwag tayong hindi nagpapasakop. Kapag gusto ng Diyos, pasakop. Kapag ayaw, wag. Tingnan verse 1. As si Abraham ay matanda na at lipas na sa panahon at pinagpala ng Panginoon si Abraham sa lahat ng mga bagay. Verse 2. As sinabi ni Abraham sa kanyang alila. Sa English yan ay servant. Kaya hindi mahirap magpailalim kapag alaman mo kung sino tayo. Tayo'y alipin lamang. Naintindihan niyo ho ba yun? Pag alipin, makikinig ka lang. Amen? Bagaman mabigat yung kanina pinag-uusapan, ay alipin lang ako eh. Sino ako? Ang sabi pa nga ng Lucas ay aliping walang kabuluhan. Ginagawa ko lamang ang aking dapat gawin. Walang utang na loob ang Diyos sa atin kapag tayo naglilingkod sa Kanya. Kaya wala tayong pwedeng ibaoy dito. Amen? Kung hindi ako nagtatiles, walang aircon, walang tiles, walang kisame, walang support yung mga workers na yan. No! Tayo alipin lang ng Diyos. Ginagawa lang natin ang dapat nating gawin. Wala ang Diyos utang na loob sa atin. Amen? Hindi porque ikaw ang gumagawa na yan, ang Diyos ay mangunguya papa na sa iyo at kami papanginoonin ka na at napaka-importante mong tao. No, tayo'y alipin, walang kabuluhan. Ginagawa lang natin ang dapat nating gawin. Kaya wag tayong aasbag. Naliwanag ko ba yan? Ay, ano kung nagbibigay ka ng tithes? Praise the Lord. Ay, ano kung nag-o-offering ka? Praise the Lord. Ay, ano kung nag-aakay ka ng kaluluwa? Ay, dapat lang, alipin kang eh. Kaya nga itong lalaking ito ay handang ilagay ang kanyang kamay sa ilalim ng hita. Siya'y alipin. Hindi mahirap bumaba ang alipin. Hindi mahirap papayagin ang alipin. Alipin nga eh. Amen? At sinabi ni Abraham sa kanyang alilang katiwala, alila, katiwala. Alila na katiwala pa. Wala naman tayong atin. Dahil tayo hubad at dumating, ganon din tayong babalik. Dahil ang lupa ay sa Panginoon at lahat ng narito. Tayo'y katiwala lamang ng Panginoon. Aliping katiwala. Yan ang magandang prayer. Not only strong prayer, but also submissive prayer. Kung yan ang kalooban ng Diyos, sige po, ito ang aking kamay. Wala akong katutol-tutol. Amen? Hindi ko po tinututulan yan. Bakit? Iti kalooban ng Panginoon. Amen? At saka, ang kalooban ng Panginoon ang best. Akalain mo, yung pwedeng, kaya ayaw niyang payagan kasi anak ng Diablo yung mga yon. Nasa ilalim ng sumpa yung mga yon. Ilalayo nila ang aking anak sa paglilingkod sa tamang Diyos. Tama ba? Kaya mas dapat sukuin natin yung maganda. Huwag tayong sumuko sa pangit. Huwag tayong sumuko kay Satanas. Si Satanas lalabanan natin. Pero ang Diyos susukuan natin. Amen ba? Ito ang Panginoong Jesus. Tingnan niyo po ang Panginoong Jesus. Kaya mga kapatid, yung alipin, maganda yan. Yan ang pinakamataas na title ng buhay. Servant of God. Hindi yung ako ay mayor. Hindi yung ako ay gobernador. Hindi ako yung president. The highest title na ating hangarin ay tayo'y alipin ng Panginoon. Bakit? Tingnan niyo po si Kristo. Siyang talagang Panginoon. Kita niyo po. Sa pagkakatawang tao, Philippians chapter 2, verse 6 hanggang 8. Na siya, bagaman nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Talagang ang Panginoong Jesus ay kapantay ng Ama. Tama? Kaisang Diyos ng Ama. Pero ano kanyang ginawa? Verse 7. Kundi bagkos hinubad niya ito. At nag-anyong ano? Nag-anyong ano? Ano kanyang kinuha?
Ang alipin, mababa. Ang alipin, mapagpasakop. Ngayon, kung hindi ka mapagpasakop sa kalooban ng Diyos, anong tingin mo sa sarili mo? Minsan manalamin naman tayo sa ating sarili. Sino ka ga? Ha? Amen? Binubuhay ka rin laan naman ng Panginoon eh. Ika naman ipahangin dilaan ng Panginoon eh. Hindi ka naman nabuhay ng iyong sarili lang. Naiintindihan niyo ba yun? Eh kung itong ang Kristo may-ari ng lahat, Panginoon ng lahat, ay nag-anyong alipin. Nung masumpong ang alipin, anong ginawa niya? Nakitulad sa mga tao. Ito ang nature ng alipin, verse 8. Pakibasa ng lahat. Verse 8. Kinuha ni Abraham ang pinakamatanda niyang alipin. Gusto ko na mag-asawa ang aking anak. Bakit? Ilang taon na si Isaac na niyan? 40 years old. Kaya kayo mga lalaki, ilang taon ka na? 40 years old na mag-asawa si Isaac. Bakit? Life begins at 40. Kaya na kayo mag-asawa, 42. Batang-bata pa. 40 years old na mag-asawa dyan si Isaac. Ngayon, gusto ko mag-asawa siya, pero magsumpaan tayo. Wag na wag mo siyang pag-aasawain sa mga taong nasa ilalim ng galit ng Diyos. Sa mga taong ang anak ko'y ilalayo lamang sa paglilingkod sa Diyos. Sa mga taong ipinapapatay ng Diyos ng walang awa. Wag na wag. Okay ba? Matandang alipin, ilagay mo yung kamay. Nagpailalim. Bakit? Pag alipin, masunurin. Are you with me? Amen? Tingnan po sabi, at palibhasa'y nasumpungan sa inyong tao. Siya'y nagpakababa. Kaya nga dapat submissive. Ano ibig sabihin na submissive? Sa kanyang sarili, na nagmasunurin. Huwag mo sabihin kimababa. Alam mo, hanggang bibig lang yung baba hanggat di ka nasunod. Ang tunay na pagpapakababa, nasunod. Huwag yung salita, effect lang. Pabulaklak ng salita, hindi naman nasunod. Alam mo, ang tao kahit hindi naimik, pero nasunod, yun ang mababa. Ang kapakumbabaan nakikita sa pagsunod, hindi sa pag-imik. Amen? Dahil ultimo ang ating sinasalita ay nagiging totoo kapag ginagawa. Pero hanggat hindi ginagawa, salita lang yan. Ay nakalulungkot, nagsasalita, baliktad ang ginagawa. Kaya mga lalaki, alisin nyo ang inyong helmet sa inyong love life. Ganyan din kayo mga babae. Imulat ninyo ang inyong mga isip sa katotohanan. Amen? Are you with me? Hindi tayo tutol sa pag-aasawa. Dahil sabi ng Diyos, humakayo kayo at magpakarami. Kung hindi marami nababautismuhan, di daan sa pag-aanak. If we cannot win them, produce them. Are you with me? Pero dapat strong ang prayer. At submissive ang prayer. Ay, kapugi ng dalawang anak ni ng mga walang sumbat. Sana sa inyong love life, walang sumbat din. Amen? Okay na si Roselyn. Masipag yun. Nagtatabas yun. Lagi may pera yun. Hindi, pero lang naman. Kaya mga babae, si Tomas, masipag din. Pasipag mag-charge dito. Laging dala-dala ang cellphone dito nag-charge. Alam na yung pupuntahan. Maliwanag ko ba? Ang ganda ng prayer na strong. Ang ganda ng prayer na submissive. Sabi nga ni Kristo, not my will, but thy will be done. Nung siya magturo ng prayer, ganito kayo mananalangin. Ama namin na nasa dingding ka. Hindi ganun. Kaya huwag kayong mananalangin sa Diyos na nasa dingding. Amen. Nasabi, Ama namin na nasa langit ka. Sambahin. Ayun, dapat ang tunay na nalangin, may paggalang talaga sa Diyos. Sambahin nawa ang ngalan mo. Sundin nawa ang loob mo. Kalooban mo. Alam mo, ang tunay na panalangin, submissive sa kalooban ng Diyos. Yan ang naging, kaya alam mo maganda ang nangyari eh. Ang ganda na nangyari. Nabasa niyo ba yan?
Basa niyo yan. Okay. Number 3 na lang tayo. Not only strong prayer, submissive prayer, but also specific prayer. Ayan. Ano ba ibig sabihin ng specific ko diyan? Tingnan po natin ang haba. Sige, tsagayin natin na. Bilisan ko lang pagbabasa. Ano ba ibig sabihin? Itong lalaking ito, di siya ngayon umalis na. Nagkaroon siya ng panata sa isa't isa na hindi talaga papayag na mag-asawa ng unbeliever. Pandalwa, siya pumayag. Nagpailalim sa ganung kalooban. Ngayon, siya sumunod na. May hinihingi siyang gustong makita. Amen? Ito ang magandang guide ito. Vice versa, opposite sex. Wag lang same sex. Tingnan niyo pa, 10 verse to 25. Tingnan niyo pa ang talata. Nandiyan pa ba kayo? Talagang kinig na kinig si gender Ito sabi, At kinuha ang alilang katiwala. At kumuha ang alilang katiwala ng 10 kamelyo sa mga kamelyo ng kanyang Panginoon. At yumaon, nadala ang pinakamabuti. Ito pa, mga kapatid, mga lalaki, challenge ito. Hanggat wala ang pangregalo, huwag ka muna manligaw. Amen? Amen. Saka huwag na huwag ka manliligaw sa cellphone. Sa akin, kabaklaan yan. Amen? Hindi ka maginoo. May mga magulang yan, hindi mo kayang humarap. May pastor ka, magpaalam ka. Amen. Meron namang iba, nagpaalam, sila na. Kaya mabait pa ang simbahang ito. Kayo'y lulang-lulanay, kabait pa ng simbahang ito. Basta kita naman ikinagsisisi. Sino tayo para di magpatawad sa nagsisisi? Tama ba? Kaya nga ang Diyos ay grace and truth. Balance. Amen? At okay, ano sabi pa diyan? At yumaon, nadala ang pinakamabuti sa lahat ng pag-aari ng kanyang Panginoon. Talagang magulangan, ang ligawan noon, magulangan. At tapos, regaluhan. Paano kang hihindi yun? Andun yung panalangin. Nandun pa yung basbas ng magulang. Nandun pa isang katirbang regalo. Ay, kung ako ang babae nga may ako hihindi pa. Ang malapit niyan, hindi man lang niya nakikita pang personal sa Isaac. Hindi niya alam umiak o ano. Di ka? Pero palibasay, sabi nga, alam mo kung babasahin yun, siyang kalooban ng Diyos Anong gagawin natin? Tama? Kaya na si Madam nadat nga, wala nang magawa. At tumindig at napasa Mesopotamia sa bayan ni Nahor. Verse 11. Sige, bibilisan ko. At kanyang pinaluhod ang mga kamelyo sa labas ng bayan. Sa tabi ng balon ng tubig, ng dakong paglubog ng araw. Dakong palubog na ang araw. Hapon na. Nakapanahon na ng paglabas ng mga babae. Yan. Palang babae, nalabas pagka hapon. Kalaki pag alas 12 ang gabi. Upang umigib ng tubig. Verse 12. Verse 12. Sinabi, O Panginoon, Diyos ng aking Panginoong si Abraham, ipinamamanhik, nag-pray uli. Nagpipray itong lalaki ito. Sana, sabi, ipinamamanhik ko sa iyong pagkalooban mo ko ng mabuting kapalaran. May swertein sana ko, Panginoon. At ikaw ay magmagandang loob sa aking Panginoon kay Abraham. Verse 13. At narito, ako ay nakatayo sa tabi ng bukal ng tubig. Yan. Amen? Magdadatingan ng mga naghilira, pang Miss Universe. Magagandang babae. At siya'y nakatanghor doon. Alin kaya din Si Elisa? Si Antoinette? Roselyn? At ang mga anak na babae ng mga tao sa bayan ay nagsilabas upang umigib ng tubig. Verse 14. At mangyari nga ng dalagang aking pagsabihan. Yung kakausapin. Pagsuplada, ako hindi ito sa Panginoon. Wag ayaw ko nito. May specific siyang karakter na gustong tingnan. Amen? Pag siya binati ko at nakasimangot, sino tinakot mo? Amen? Kaya mga babae, maging sport kayo. Para makakita kayo ng best, be the best. Amen? Hindi lang kursunada ang lumais Talaga namang, kung nakakinta sa gitsit na Ito niya sabi, sabi niya,
ibaba mo, isinasama ko sa iyo. Ano yun? Ibaba mo, ito yung kanyang padali, ito yung kanyang dahak, padahak diskarte. Isinasama ko sa iyo, ang iyong banga upang ako'y uminom. Yun. At siya'y magsabi, uminom ka. Uy, mabait. Di sabi, makikinom. Abay, binigyan ka ng lason. Ibig sabihin, kung nagsabi siya, pwede kang makainom. At binigyan ng tubig, bay, maganda ito. Ayos to. Kaya kayo mga lalaki, tumisting na kayo. Pwede makainom. Bay, mag-igip ka ng iyo. May laki-laki ng katawan mo, hihingi ka pa sa akin. Ano? Sabi, at siya magsabi, uminom ka. At painumin ko pati ng iyong, ito pa malupit. Pagka siya humingi, painumin mo ako, bibigyan tubig, pati kamilyo bibigyan. Abay, malupit yan. Matindi ang hospitality nito. Matindi itong makitao. Matindi itong makisama. Yun ang specific na hinihingi. Sana, Panginoon, bigyan mo ako ng babae pag sinabi mong, bigyan mo ang tubig, ibibigyan nga ako. Pati kamil. May ibig sabihin doon. May psychology doon. Ibig sabihin, kapag ang babae ganon, magandang karakter ng babaeng ito. Are you with me? Masipag, marunong makisalamuha. Tama. At painumin ko pati ang iyong mga kamilyo. Maging siyang iyong itinalaga sa iyong lingkod na kay Isaac. Yun ang specific prayer niya. At sa ganito ay malalaman kung nagmagandang loob ka sa aking Panginoon. Yun ang kanyang hinihingi eh. Ano kanyang hinihingi? Ano yung specific? At pangyayari nga ng dalagang, dalaga. Yung kanyang specific. Hindi yung dalana. Dalaga. Are you listening? Okay, dalaga. At pagsabihan, ibaba mo, isinasama ko sa iyo ang iyong banga upang ako'y uminom. At siya magsabi, uminom ka. At painumin ko pati ng iyong mga kamelyo. Matindi ang prayer itong, hindi ito nananalangin ng babastahin. Amen? Verse 15. At nangyari, na bago natapos ang pananalita niya, kasi yun ang kanyang specific na hinihingi ay narito si Rebecca. Wow! Na pinanganak kay Bethuel, na anak ni Milka, na asawa ni Nacor, na kapatid ni Abraham, na lumalabas, napasan ang kanyang banga sa kanyang balikat. Wow! Verse 16, at ang babae ay magandang anyo. Jackpot! Amen? Maganda na, masipag pa, matulungin pa, hindi suplada. Amen? Ang hinihingi niyang specific, hindi suplada. Abay, bakit hinihingan mo tubig kung iyo na? Hindi ganoon. Pati kamelyo binigyan eh. Alam nyo, yan ay itinuturo din sa atin lahat yan. Amen? Dapat kayo sport pes. Sport pes lamang tayo. Tignan nyo ha? At lumusong sa bukal. At pinuno ang kanyang banga at umahon. Verse 17. Nandiyo pa ba kaya? Sabi ko sa inyo, kikiligin kayo dito. Kung na Miyerkules kayo umiyak, kikiligin naman kayo din eh. At tumakbong sinalubong siya ng alilang katiwala, yung Abraham servant. Makikiinom ako ng kaunting tubig sa iyong banga. Yun naman ang kanyang di nga, yun ang kanyang pain. Ngayon, ano ang nakita niya? Verse 18. Sinabi niya, uminom ka. Ito na nga sinasabi ko, Panginoon. Suswerte na yata ang aking lakad. Panginoon ko, may respeto. Amen? Panginoon ko, sir. So, hindi siya mailap kausap. At may bit-bit yun na. At nagmadaling ibinaba ang banga sa kanyang kamay. At pinainom siya. So, may hiwatig na. Amen? Gumigiti na ang buenas. Verse 19. Dito, gumigiti na ang buenas. Ang inyo namang mata, pumipikit na. Ano kaya, magkabaliktad ano? Ito, namulat ng pag-asa. Yun naman, napikit na ang mata. Okay, verse 19. At pagkatapos na kanyang mapainom, ay sinabi, iigib ko naman ang iyong mga kamelyo. Aba! Specific! Amen? Maganda na. Masipag pa. Hindi suplada.
Hindi mahirap kalipon. At saka, matulungin. At saka, yung inaasahan niyang bibigyan pa siya ng tubig, matindang hospitable nito. Hospitality nito. Verse 20. At ibinuhos na dali-dali ang kanyang banga sa inuman at tumakbong muli sa balon. Ito mga taong nag-aalok. Kaya kayo ba nakaranas lang kayo inaalok? Kain na kayo. Ano namang ginagawa? Ang alok na ilabas na sa ilong, kain na kayo. Kain na kayo. Ang masama pa nito, mapapanis. Pag hindi kayo kumain, mapapanis. Ay, dito, kitang-kita mo yung kanyang pagiging pagtulong wagas. Amen? Ay, sabi siya, pahinumin kita. Pero nagmamadali. Kumukuha ng tubig. Okay to. Amen? At tumakbong muli sa balon upang umigib. At iigib. Kala mo kakababae, ipag-iigib ang lalaki. Parang ninong ko siya ang lalaki, siya ang binuhat ng ninong Biole. Eh, pag hindi naman nagkatuluyan yan, yun ang magandang karakter. Awan din. Okay, verse 21. Anong sabi ng verse 21? At siya'y tinitigan ng lalaki. Hindi siya may gustuhan, hindi siya may gusto. Na hindi umiimik. Bakit? May panalangin siya Lord, ganito't, 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 ganito. Pero siya natitigilan. Panginoon, eksaktong nangyayari. Tinitingnan niya, ilan ka number na ticket? 12. 11 na Isa pa. At siya'y tinititigan ng lalaki na hindi umiimik upang maalaman kung pinagpala ng Panginoon ang kanyang paglalakbay o hindi. Verse 22. Nandiyan pa ba kayo? At nangyari, nang makainom ang mga kamelyo, na kumuha ang lalaki ng isang singsing na ginto. Kaya mga lalaki huwag kayong totoo, puro sigalbo ng damdamin. Wala ka pa naman yatang pambili ng singsing na ginto. Na may kalahating siklo sa timbang at 2 pulsera upang ilagay sa kanyang mga kamay na may timbang na 10 siklong ginto. Verse 23. At sinabi, kaninong anak ka? Sabihin mo sa akin, ipinamamanehi ko sa iyo, may lugar ba sa bahay ng iyong ama na aming matutuluyan? Verse 24. Ito pa maganda. Sinabi niya sa kanya, anak ako ni Betuel, nanak ni Milka. Di mo lang na ilang, di ba ako tatanungin, sino ka ga? Ngayon lahat tayo nagpakita, kala mo kung sino ka magtanong. Tiyang ka na. Hindi suplada. May entertain. Alam mo yung hinihingi specific ng alipin? Matured ka din siya. Kasi nga siya ang pinakamatandang alipin Matured din ang pagkatao nito. Kaya alam din niya yung gusto niya sa kanyang Panginoon. Kung ang aking anak ay mayaman, maginoo, matalino, etc., dapat naman ang mapapangasawa nito, ganun din. Kaya humingi siya ng ganung specific. Verse 25. Andiyan pa ba kayo? Sinabi rin niya sa kanya, meron din naman kaming saganang dayami at pagkain sa hayop. At dako matutuluyan. Tamo yan, hindi lang tubig, pati yung hayupang daladala, may pagkain ding iniaalok. Then, pagdating ng verse 50, lignan na, pagka tinapos ko yan, tapos na tayong oras natin. Verse 50. Nang magkagay sumagot si Laban at si Betuel na sinabi, sa Panginoon, nagmula ito. Kami hindi makapagsasabi sa iyo ng masama o ng mabuti. Ibig sabihin, nung hingi ng lalaki, yung specific, yun ang nangyari, talagang kalooban ng Panginoon yun. Alam mo magandang prayer, huwag mong panghulain ang Diyos. Amen? Huwag mong panghulain ang Diyos. Bagaman alam na niya ang lahat. Pero at least, maganda yung specific na hinihingi. Sasabihin mo, sana humingi ka ng, sana pag pinainom ko ito, bibigyan niya ako ng tubig. Well, I do believe, ang hinahanap ng lalaking ito ay babaeng may pagkatao. Amen? Babaeng matured ang ugali. Dahil kapag kayo nagkaasawa ng hindi ganon, baka sabihin mong, ibalik mo ako sa Pilipinas. Sa totoo na. Sa totoo na. Vice versa. Kapag ang lalaki ganon din, hindi biro ang pag-aasawa.
Wala ba si Reuel dito? Ang sabi niya, gumaling na. Hindi ko malilimutan yan. Verse 57, ano sabi ng verse 57? At kanilang sinabi, tatawagin namin ang dalaga at uusisain namin sa kanyang bibig. Alam mo, sumagot yan. Sasama ako. Wow. Yun ang masarap yung nakuha mo ang oo. Oo. Hindi ako sasama. Ano? Number four. Ito na po, babalik ko ulit yung not only strong prayer, submissive prayer, specific prayer, ito ang pinakamaganda, subduing prayer. Ano ibig sabihin niyan? Alam mo kapatid, kapag kalooban ng Diyos, walang kabiguan dyan. May katugunan talaga yan. Kaya wag na tayo magsapalaran sa ating panalangin. Maging strong ang prayer natin sa kalooban ng Diyos. Yan ay matutupad. Amen? Ang Diyos ay hindi nangangako na mapapako. Hingin mo yung pinahihingi niya. Huwag mong hingin yung ayaw niya. Amen? Ano po ang verse 21? Ano sabi ng verse 21? Asa'y tinitigan ng lalaki na hindi umiimik upang maalaman kung pinagpala ng Panginoon ng kanyang paglalakbay o hindi. Pero tanong, pinagpala ba? Tingnan po natin ang verse 56. Verse 56. Sinabi niya sa kanila, huwag ninyo akong pigilin. Yamang pinagpala ng Panginoon ang aking lakad. Pagpapaalamin na ninyo ako upang ako'y umuwi sa aking Panginoon. Pinagpala ng Panginoon ang kanyang lakad. Praise the Lord. Bakit? Strong prayer sa kalooban ng Diyos. Submissive prayer sa kalooban ng Diyos. At saka specific sa kalooban ng Diyos. Kaya ang kalooban ng Diyos, hindi babastahin. Amen? Di kalidad yan. Makakatulong yan sa'yo. Hindi magpapalayo sa'yo. Huwag mong sabihin sa akin, kalooban ng Diyos yan. Nililigawan ka palang backslider ka na. Nanliligaw ka palang hindi ka na nasimba. Hey, mind you, you're being deceived by Satan. Amen? Amen? Kapag inaalis ka sa pagsisimba, dinaya ka. Yan ang kalooban ng Diyos. Pag kalooban ng Diyos, dadalhin ka sa maganda. Amen? Malamang ko ba? Bible yan. Kaya nga sinatsaga kong basahin isa-isa at ipinapaliwanag para makita natin yung tamang panalangin. Huwag kang magpilit ng ayaw ng Diyos. Ang ipilit mo'y gusto niya. At sino ka para tumutol sa Kanya? Gumawa ka ng iyong daigdig. Gumawa ka ng iyong pagkatao. Ayaw mo pala sa gusto ng Diyos. Bakit nagamit ka ng sa Diyos? Kayabang mo. Isa kang kinapal na walang bait. Are you with me? Amen? Sinabi niya sa kanila, tuwa. Praise the Lord. Answer prayer. Bakit? Nagtatagumpay ang prayer pagkalooban ng Diyos. Pero padadamahin ka ni Satanas. Si Satanas man ay nagpapadama. Pero ang dulo niyan, ikasisira natin. May daan at tila matuwid sa paningin ng tao. Ngunit ang dulo niya ay ating kapahamakan. Be sure na talagang kalooban ng Diyos ang iyong tinatahak. Amen? Verse 57, 58. At kanilangan tinawag si Rebecca at kanilang sinabi sa kanya, sasama ka ba sa lalaking ito? Parang asama ng loob na salita ng mga magulang Sasama ka ga? Pero sinabi niya, sasama ako. Woo! Wow, patay na mga baboy. Amen. Sibihan na. Bulungan na. Bakit? Pumayag ng babae. Ganyan ang prayer. Amen. Parang kayo ay natitisod yata. Ang katotohanan ba nakakatisod? Alam mo, ang salita ng Diyos, pag nakatisod sa iyo, ikaw ang mali, hindi ang salita ng Diyos. Amen?
Then last. Last. Yan, hindi na nakakatisod yan. Last na eh. Saluting prayer. Ano ba yung saluting? Sumaludo, yumuyukod, palo, natuwa, may pag-ayon, may kagalakan, may paggalang. Ito ang magandang prayer of a servant. Servant's prayer. Abraham's servant's prayer. Not only strong prayer, submissive prayer, ano yan? Specific prayer, subduing prayer, itong maganda. 26 and 27. Ang kinuha ko lang ay salute. Pero itong ang essence. Pakibasa nyo nga lahat. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Yan ang love life. Dapat. Napapaluhod ka sa Panginoon at napapasamba. Hindi dahil nagka-love life ka, lalo ang nawala. Naka. Amen? Amen? Maliwanag mo ba? Love life? Yan ang magandang love life. Lumuhod ang lalaki at sumamba sa Panginoon. Tama ba? Kaya kayo, maghahanap kayo ng love life na maglalapit lalo sa Panginoon. Amen! Mag-aakayan kayo. Nung nag-iisa ka nga natuyag ka, ay bakit kung kailan dalawa kayo, saka pa kayo, sabay pa kayong nawala? Di ka? Naliwanag ka? Nagkakaintindihan ba tayo? Kaya be sure na yung love life magdadala sa iyo sa pagsamba sa Panginoon. Hindi sa pagyayabang nakalamoy may pinatunayan ang buhay. Pakain ka lang ng Diyos para magyabang. Are you listening? Ganyan sadya ang salita ng Diyos. Ang ganda Ayun pa kaya si Isaac hindi sumamba? Si Abraham ang sumamba. Alipin nga lang, galak na sa Diyos. Yan ang prayer. Yan ang love life. Man? Hindi yung ikay nasa ito pa malungkot eh. Kayong mga babae, ng mga wala pa, tanungin mo lalaki, hindi ka na nga niya naakay sa Panginoon. Baka ilayo ka pa niya sa Panginoon. Ang malupit na yan, wala nang ang bunga nang aabala pa ng bunga ng may bunga. Naiintindihan niyo ba yan? Amen? Dapat ikaw ay nagpapatibay, hindi nang gigiba. Nagpapasaya, hindi nagpapalungkot. Nakakatulong, hindi nang aabala. Amen! That's the word of God. At lumuhod ang lalaki. At ano? Nakakalungkot, love life. Love life daw kalooban ng Diyos. Nasaan ka? Amen? Amen ho ba? Amen ho ba? Magsisi tayo. Ang Diyos ay mayaman sa pagpapatawad. Hindi pa huli ang lahat. Asin mo ang iyong helmet. Malay mo, mauntog ka. Aba, Lunes na pala. Yung iba, si Mangot eh. Ano ang gusto nyo? Ini-entertain kayo. Wala kayo sa sinehan. Na kayo nasa simbahan. At ang salita ng Diyos sagyang matalas. Ngayon, kung daktang papaya ka, hindi ko problema yan. Problema mo yan. Amen. Ako iniwala yung ganitong katotohanan, dapat masarap pakinggan. Itinutuwid ka. Kasarap ka na itinutuwid kasi minamali. Tama ba? Tingnan po natin ang verse 27. Verse 27. Ano pa ba kaya? At siya'y nagsabi, purihin! Purihin ang Panginoon! Yan dapat ang love life! Yan dapat ang love life! Salamat na lang binigyan ako ng J. Marie. Na kung wala siya,
Paano na ang aking pagsasaing? Paano na ang aking paglalaba? At kung kayo magagawa ng mensahe, ako pa rin na magsasaing, ako pa rin Salamat, meron akong Jemary. Purihin ang Panginoon. Salamat ako may Jimwell. Nakamang kamukha ng kanyang dati. Na-brainwash na. Kasarap ka na pinupuri mo ang Panginoon dahil sa iyong kabiyak. Bakit? Sabay kayong naglilingkod. Sabay kayong nalago. Sabay kayong natututo. Hindi yung sabay din naman. Sabay na wala. Kakalungkot. Amen. Amen ba? Pinupuri mo ba ang Panginoon sa iyong love life? Iba hindi makapagsabi, wala pa eh. Wala pa kayo. Dapat ready na kayo. Na talagang dapat. Sabihin mo, babae, ikaw ba ang nanliligaw sa akin? May alam ka sa Bible? Ikaw ba'y nagbabasa ng Bible? Ikaw ba'y nananalangin? Kung hindi, anong gusto mong gawin sa akin? Lumayo sa Panginoon. Challenge. Huwag lang puro pogi. Sabi ko sa iyo, pag kayo may anak na ng 18, hindi na pag-uusapan yan. Sa totoo na, nairi ka pa lamang pag nanganganak, hindi mo na itinitingnan. Pogi na kasama ko, hindi, demonyo na ang tingin mo. Bakit? Habang ikinagle-labor? Makinig kayo mga kapatid. Ako'y pastor nyo. At mas matanda sa inyo. Maging sa pananampalataya. Makinig kayo. Ngayon kung hindi ka makikinig, sino ka naman? Alam ka naman ako sumuko sa iyo, sino ka? Tama? Kaya kayo makakapanig dito ng matigas talaga. Ang sa Diyos tatagal, yung hindi talaga. Amen? Amen? Kaya sarap nga ninyo, may nagsasaway sa inyo. May nagtutuwid sa inyo. Bakit? Paano ako? Nangihina din naman ako eh. Ako na may nadidiscourage din eh. Wala ba akong lisensyang magkamali? Wala ba akong lisensyang manghina din? Nangihina din. Pero bakit nangangaral pa rin? Kapalat nyo nga. Kahit nangihina din ang pastor nyo, ituloy pa rin sa pangaral. Akala nyo ba, every time na ako nasa likod ng pulpute, ako kayo revive? Umiiyak ako, Lord, gamitin mo ako. Amen? Amen ho ba? Ang sinagsabi, purihin ang Panginoon. Sana sa inyong love life, pinupuri nyo lalo ang Panginoon. Ang Diyos ng aking Panginoong si Abraham na hindi inilayo ang kanyang habag at ang kanyang pagtatapat sa aking Panginoon tungkol sa akin. Yung kanilang tipan ng sumpaan, nagkaroon ng magandang kahinatnan. Ang pinakamagandang kahinatnan ay hindi lang umuo, kundi napupuri ang Panginoon. Amen ba? Then 48 and 52, last verses. 48 and 52. At aking iniyukod ang aking ulo. At sumamba ako sa Panginoon at pumuri sa Panginoon na Diyos ng aking Panginoong si Abraham na pumatnubay sa akin sa daang matuwid. Yan. Alam mo, kapag Diyos ang kalooban, ang inihingi mo, papatnubayan ka sa daang matuwid. Kaya dadalhin ka nito sa pagpupuri sa Kanya. Amen? Amen? At alam niyo ba, kalimitan ng mga taong hindi suko sa kalooban ng Diyos, sila pa yung mararamdamin. Sila lang yung wag di makante ay talagang nagliliyab ang mata. Natilos ang nguso na masasabitan ng tulyase. Are you with me? Sila pa ang may ganang magtampo, sila na nga ang pahirap sa gawain. Hanggat hindi ka suko sa Diyos, ikaw ay hindi tulong sa gawain. Kaya tayo sumuko. Lahat tayo nagkakamali, si Abraham ay nagkamali. Pero siya nagpatuloy. Ang lunas lang ay pagpapakababa. Amen? Verse 52. Dito tayo magtatapos. Verse 52. At nangyari, napagkarinig ng alilang katiwala ni Abraham ng kanyang mga salita, ay nagpatira pa sa lupa sa harap ng Panginoon. Kaganda ganang ganon. Amen? Amen?
Hindi yung kayo, dahil kayo ay pinagpala, dahil ang dami kong sasakyan, ganda ng bahay. Ang tanong ko, yung paglilingkod mo sa Diyos. Amen? Yung inyong commitment na sabi na wag mo talagang pag-asawahin, seryoso ka dapat, no? Kaya nga mas dapat lalo kayo maglingkod, dalawa na kayo eh. May helpmate na. May tagapagpaalaala na. Amen? Maliwanag ko ba? The ultimate aim of love life must be God must be glorified. Ang Diyos po dapat napapapurihan. Maliwanag ko ba? Yan po ang prayer of Abraham servant. Una, strong prayer. Submissive prayer. Specific prayer. Subduing prayer. Hindi bigong prayer. Saluting prayer. Tayo manalangin. Panginoon Diyos,